Kasi unang-una po, may anak ako nag-aaral. Ayaw ko mawala ng trabaho din. Pinakita pa niya yung mga Yung conversation. Sa tingin mo mali yun, Mang Jun? Oo, siyempre mapapasama ko kay Kuya Rap. O yun nga, din nga kami nag-alala, Mang Jun. Ikaw ang gumagawa ng mga kwentong pagmumula ng issue. Dahil gahamad ka sa views. Hindi makontento sa 2, 3, 4 na upload. Bakit? Naghapit? Gusto mo masungkit ang rank 1? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Actually, parang ayaw ko na po saan ng gawan ng reaction ito, kaso may mga nagre-request po talaga. Kahit po doon sa comment section, nung live po natin kanina, marami po nagre-request na gawan ho natin ng reaction. So sa pagkakataong ito, gawan po natin ng reaction video, yung patungkol po sa usapin ni na Kuya Jens at saka po ni Bopil. Ang tanong po dito, hindi na ho ba ito matatapos? Mukhang may mga kasunod pa po ito mga bayan natin. Parang lumalala po, lalo't na involved po si Mang Jun. Ngayon ang tanong, sino ang marapat sisihin? Sino nga ba ang may kasalanan? Nawawala na ho ba yung One Kalingap, One Family? Dito po sa hanay natin sa Team Kalingap, sa mga Lingap partners. Pag-usapan po natin maya-maya ng konti yan. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede naman po nating i-follow po yun, pwedeng i-like at saka i-share yung mga upload. Tapos syempre, sina Kuya Bal Santos Matubang at saka si Kalingap para suportahan po natin yan pangunahin. Kasama naman po yung mga Lingap partners. Mga kasakasamaan ho nating reactors, mga K-boys, mga charity vloggers ng Team Kalingap, at saka yung mga katukatuwang po ni na Kuya Bal. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung usapin po ni na Kuya Jens at saka po ni Bopil, particular. Bagamat siyempre po may ilang mga reactors din po na nag-topic nito, parang sumagot doon sa napanood po nila. Pero sa obserbasyon ko po, ang parang nagkakaroon po ng lamat at saka mukhang lumalala yung sitwasyon ay patungkol po kay Kuya Jens at saka po kay Bopil. Kumbaga ho, nagsasagutan sila. Minsan parang indirect, yun nga po, nagamit nga po si Mang Jun dito sa usapin. So parang lumalala. At napansin ko po doon sa mga huling vlog po nila, mukhang may mga kasunod pa po, masusundan pa po ito o yung usapin po nung dalawa mga bayan po natin. Kaya sa pagkakataong ito, himayin nga po natin bakit ganito ang nangyayari po sa atin, particular po sa pareho po reactor ng Team Kalingap. So una po, siyempre alam naman natin kung saan nag-umpisa. Ang pinag-umpisan po niyan ay yung isang content ni Kuya Jens na parang nagtanong sa mga K-boys kung sino ang parang gusto nilang reactors at sino naman yung parang kailangan ng improvement. Na kung saan sa tingin ko po nung una, parang hindi naman siya magkakaroon ng problema. Kasi sa analysis ko po, yung content na yon ay hindi ganoon kaseryoso po yon. Siyempre magkakaibigan, K-boys. So, tanong ganito, sino yung paborito at sino po yung parang ayaw nila o yung nangangailangan pa po ng konting improvement. So, medyo mga bayan natin, medyo may mga tinamaan po doon. Ibig sabihin kahit paano, medyo kailangan nilang mag-react. Yun nga po, ang mga nag-react po dyan ay sina Bopil, sina Jobilito, mga bayan natin, at meron pa pong iba. Pero sa pagkakataong ito, napansin natin, ang usapin po ay lumalalim between Kuya Jens at saka po kay Bopil. At yun naman po, dahil yung pangalan ni Bopil ay nabanggit po ni Mang Jun, na kung saan nga po si Mang Jun naman ay hindi na naman po part ng K-boys, pero natanong po siya. Siguro dahil hindi naman ganun kaseryoso ho yung content na yan. So doon po sa sagot po ni Mang Jun, mga kabayan natin, medyo nagsanga-sanga. Maraming speculations o kaya parang ang sitwasyon ay parang hindi maganda yon, mali yon. Kasi ba't naglalabas na mga info? Na kung saan naman po, pinapaliwanag naman po sa side ni Bopil, na malinis naman yung kanyang konsensya. At matagal na po sila nag-uusap naman po ni Mang Jun. So mamaya po pupuntahan po natin yung part na yan. Pero sa ngayon po, puntahan muna natin yung part naman po ni Bopil. Una, siya po ay nag-react muna nung nabanggit yung kanyang pangalan ni Mang Jun. At para sa kanya po, parang ang dating ay nasindak lang ng konti si Mang Jun. Parang nalito po siya doon sa sagot. Bakit nabanggit yung kanyang pangalan? So ang ginawa niya po, nakipag-communicate po kay Mang Jun.
Dahil dati naman pala sila nag-uusap nung nakaraang taon pa po. So humingi po siya ng parang video, katunayan na ano po, parang nalito lang siya nung pinili niya si Bopil. Kaso nga lang po, nung naglabas ng panibagong vlog po si Bopil naman, ang dating naman po sa kabilang side ay parang hindi maganda. Kasi bakit si Mang Jun nagbibigay ng info? Dito nga po kay Bopil. So nagkaroon po ulit ng panibagong sagot si Kuya Jans dyan. Bagamat bago po sumagot si Kuya Jans dyan, merong isang vlog din po si Bopil na parang okay na sila, may niliwanag lang po. Kaso nga lang ho, nung lumabas po yung bagong vlog ni Kuya Jens na patungkol kay Mang Jun, so medyo complicated po yung dating. Para bang ang dating dito ay tagilid si Mang Jun. Kasi maaaring matanggal po siya sa trabaho dahil nagbibigay po siya ng info sa ibang tao. Oo nga naman, may point naman po mga kabayan po natin. Kaso nga lang po, hindi po doon nagtatapos ang usapin po ng dalawa. So naglabas po uli ng panibagong vlog po si Bopil, gina-justify niya po. Yung dating kasi parang mali ang ginagawa ni Bopil, bakit humihingi ng mga info kay Mang Jun? So niliwanag niya po yun. Iyon yung huling napanood ko na naman po uli, patungkol po o kaya sagot kay Kuya Jens, na kung saan ho, mukhang hindi yun yung last, parang lalong uminit po. May nakalagay nga po doon, strike 1. So meaning, baka may strike 2. So ngayon po, i-analyze na po natin ang sitwasyon mga kabayan po natin. Kasi kung ito po ay medyo hahayaan lang natin, gagatungan natin, ito po yung mga usapin na walang katapusan. Tandaan po natin, lalo na sa mga reactors, o kaya sa ordinaryong tao. Ang instinct po ng tao, kahit may mali ka, didepensa ka. Gulatin mo yan, kahit guilty yan, gulatin mo. Ang instinct po niyan, sasagot po yan mga kabayan natin. Kaya wag po tayong magtaka kung nagkakaroon ng mga ganitong usapin. Tama kayo. Pero para sa akin ayokong ituring na masyadong big deal. Kumbaga magpapaliwanag lang tayo, baka sakaling maintindihan ng bawat isa, at ano nga ba ang pinakamagandang gawin para ito po ay tuluyan ng mawala. Lalo't ako po, naawa po ako sa part ni Mang Jun. Kasi kung sakasakali nga po magiging i-exaggerate natin itong sitwasyon, baka nga naman mawalan ng trabaho si Mang Jun. Kawawa naman. Doon sa vlog, narinig po natin, may anak siyang pinag-aaral. Kahit pa paano kinukumpara niya yung kanyang trabaho sa ngayon. At sa kanong nakaraan, malayong malayo. Actually po, swerte natin kung kapag naging po tayo, naging trabahador o kaya katuwang ng mga sikat na vlogger. Kasi siyempre maraming mga event yan, may sasama tayo doon So malaking privilege po yung mga kababayan po natin. Pati na po yung exposure, Actually si Mang Jun po, kung magbablog-vlog po yan, kahit paano, may manonood po sa kanya. Kaso nga lang, sa tingin ko naman, masaya na po si Mang Jun na sidekick lang po siya. So ngayon ang tanong, may kasalanan po ba si Mang Jun, mga kabayan po natin, dito po sa issue? Kasi doon na po nauwi yung usapin Marami na po yung concern po kay Mang Jun. Ano po ang sagot po natin? May kasalanan po ba si Mang Jun po dito? Pwede nyo pong i-comment po sa comment section. Sabihin nyo po yung dahilan kung sa tingin nyo po ay may kasalanan po siya. Pero para sa akin po, wala ho siyang kasalanan. Kumbaga po, natural lang po yung yung pagkakasagot po doon. Kung may pagkakamali man siya, normal naman po sa tao magkamali. Kung di na kailangan pangatwiranan, reasoning, o kaya medyo malalim-lalim na pagpapaliwanag, hindi na po kailangan. May intindihan po yun ng mga viewers natin. At saka siyempre po ng mga reactors. Kaso nga lang po siyempre si Mang Jun, sa tingin ko kasi, parang nag-guilty po siya. Nung napili niya po si Ma'am Bopil, sa pakiramdam niya, nagkakausap naman kami nito, ba't siya ang pinili ko? Parang gano'n ang dating, Kaya nga siguro siya nag-send uli ng video kay Bopil, na yun naman po, ang ginamit naman po ni Bopil. Siya nga po pala, yung paggamit po ni Bopil nung short clips na yon, alam daw po ni Mang Jun na gagamitin sa video. So sana maliwanag po tayo dyan mga kabayan po natin. So inuulit ko po, ako po, wala akong dapat kampihan po sa dalawa. Kuya Jens po, kaibigan natin. Si Ma'am Bopil, ganun din. Kaibigan din po natin yan. Kasamahan po natin sa Team Kalingap. Pareho tayo gumagawa ng reaction video. At minsan nagtutulungan din po. Minsan yung mga content namin, minsan may pagkahawig. Ibig sabihin, nanonood siya sa vlog ko, nanonood kami sa vlog niya. So ganun po ang ginagawa namin as a reactors po sa Team Kalingap. Kaya nga po dito sa mga nangyayari, parang nakakalungkot po. Pwede na! So ngayon naman po, puntahan na natin. Ito po ang tanong natin. Kailan ho kaya matatapos ang usapin na yan? Gusto ba nating matapos na mga kabayan natin? Ang sagot ko po, sana matapos na yan. Hanggat ang dalawang panig po ay naglalabas ng video, sumasagot, nagpapaliwanag patungkol po sa subject, hindi po yan matatapos. So kung akong tatanungin, dapat isa man sa kanila, wag nang dugtungan kung gustong matapos. Pero kung gusto nating humaba pa ng konti, as a content creator, pabor naman kasi yan sa mga gumagawa po ng content, lalo na po nababiral yan, maraming sumusubaybay, okay lang naman po yung mga kabayan po natin. Pero kung gusto po nating mahinto na yan, ang bawat isa ho, kung nakailang round na tayo, ilang rounds, ilang suntok na yan,
Tama na yun, stop na, matatapos ng issue. Nice. Ngayon pangalawa, sino ang marapat sisihin po dito? Sino ang may kasalanan sa madaling salita? Para sa akin po, pareho po sila. Pareho sila may kasalanan. Una, maaari sabihin ng iba, si Kuya Jens kasi nag-umpisa ng ganyang content. Ano po? Bagamat para sa akin po, yung unang content ni Kuya Jens, parang may intindihan ko kasi nakita ko po yung sitwasyon. Habang nagsushoot po yun, nandoon ako, parang ang dating po dito ay parang hindi siya seryoso. Parang good vibes na tanong-tanong doon sa mga K-boys. Hindi ganun kaseryoso po yun. Actually ako natanong din doon, lumalabas eh. Kaso nga lang po sa mga nanonood, sa mga viewers, iyon ang unang tinutukoy nila kasi kung wala daw yun, wala sana yung gulo. So may point naman po sila. Kaso nga lang po kung ganun ang reasoning, hindi makakabuo po ng content. Ano po? So doon po sa paggawa po ng content, muna natin, patawarin muna natin. Assuming po na nagawa po yung content, maaari pa rin po na hindi magkagulo. Ano naman po ang gagawin dapat? Although siyempre po kinukonsider ho natin yung mga pinangalanan doon, siyempre magre-react yun. Ay, YouTuber din yun eh. Siyempre magre-react yun. So naiintindihan din po natin yun. Pero kung gusto natin pong yan, yung tipong hindi masyadong na-highlight yan, pwedeng i-disregard lang. Sigurado ho, hindi ho hahaba. Kahit meron pa pong part 2 po si Kuya Jens, kung wala pong nag-react po doon, sa tingin ko po, passing lang yun. Walang issue. So maaari sabihin naman ilang mga viewers, ay paano naman yung Kuya July? Ibig sabihin ba, kahit na medyo tinamaan yung kabilang reactors naman, okay lang sa kanila. So parang unfair yun. O sige, hayaan nating sumagot. Nung sumagot naman po yung ilan, alimbawa si Bopil na lang po kasi ito ang medyo mainit ang usapin. Nung sumagot po siya, dapat okay na. Kasi may vlog naman po siyang napanood natin na parang okay na. Pinupuri niya po si Kuya Jens. Ano mga kabayan natin? So ibig sabihin, kung doon po nagtapos, wala nang usapin. Kaso nga lang po, gumawa po uli si Kuya Jens naman ng panibagong response doon sa vlog na yon. At doon po, nagkaroon siya ng pagkakataon para i-highlight naman po si Mang Jun, mga kabayan po natin. Although kapag pinakinggan po natin si Kuya Jens doon sa vlog na yon, may mga punto po siya. Yung tipong si Mang Jun, maaaring mawala ng trabaho. Tapos bakit nagbibigay ng mga info doon po kay Bopil, mga kabayan natin. So sa biglang reaction po, sasabihin natin, oo nga tama Kuya Jens, kawawa naman si Mang Jun, baka mawala ng trabaho. So doon naman po papasok uli yung reaksyon naman po ni Bopil. Kasi ang dating dyan, yung ginawa ni Bopil na pakikipag-communicate po kay Mang Jun, parang illegal. Para ba ang laki ng kasalanan niya? Ano po? Pero kung babalansin po natin yan, medyo magiging mild po yan. Kung merong konting kasalanan man po, parang konting-konti lang. Bakit kanyo? Kasi po si Mang Jun, bilang ordinaryong mamamayan, pwede naman po siya makipag-communicate kahit po kanino. Kay Kuya Jens, kay Bopil, sa ibang reactors, kaibigan niya, pwede po yun. Huwag lang po siyang magbibigay ng mga info, lalo na kung ito po ay makakasira kinakalinga para sa pamilya po ng matubang, mga kabayan po natin. Pero kung ang pakikipag-communicate niya, pakikipagkaibigan, ang pinag-uusapan nila ay mga simpleng bagay lang naman, bilang magkaibigan, wala ho tayong nakikita na problema. Pero kung ang titingnan po natin in general, kapag po nakipag-communicate, para bang nag-feed po ng mga bawal na info. So siyempre ho, mayayari si Mang Jun. Pero kung yung pakikipagkaibigan sa tingin natin, parang okay lang naman siguro. So doon po, may napag-usapan din sila, nabanggit yung patungkol sa video naman, na isinend ni Mang Jun kay Bopil at ginamit naman po sa pagbablog. Ang sabi ni Kuya Jens, parang hindi nagpaalam. Sabi naman po ni Bopil, alam ni Mang Jun, nagagamitin po doon sa vlog para patunayan na si Mang Jun ay nalito lang nung pinili si Bopil na nangangailangan pa po ng konting improvement. So nakita po natin, So yung pakikipag-communicate po ni Mang Jun in general, pwede po natin i-consider yon. Dahil pribadong buhay niya rin po yan. Pero kapag po lalagyan po natin ng kulay yan, na bakit ka nagbibigay ng mga info about kalingap halimbawa, maling-mali po yun. Pwede po siyang matanggal. So dalawang senaryo po yun, mga kabayan natin. So ang tanong po uli, saang senaryo nga ba napunta yung sitwasyon po nila? Nagbigay po ba si Mang Jun ng mga bagay-bagay na hindi marapat? Or parang lang, yung normal lang na pakikipag-communicate po sa ibang tao. So pwede nyo po i-comment po sa baba. So ngayon ituloy po natin. Tanong uli, sino nga ba ang may kasalanan, mga kabayan natin? Pwede nyo pong i-comment uli, Pero para sa akin po, pareho po sila. May mga part po na nagawa si Kuya Jens na medyo, nagpalala. At meron naman po si Bopil. Pagpalagay natin, yung unang vlog ni Kuya Jens bilang content creator ay pwedeng gumawa ng ganun. Tapos sumagot po si Bopil. So sa tingin ko po, kung medyo maliwanag na sa magkabi-kabila, pwede lang stop na po doon. So kaso nga lang po, nagkaroon din uli ng pagkakataon si Kuya Jens na i-highlight po si Mang Jun. Part din po yan ang paggawa po ng content, syempre. Kaya ito po, medyo lumalala. Pati si Kuya Balho, narinig na po natin yung patungkol po sa bagay na yan.
At kakausapin nga po si Mang Jun. So hindi natin alam kung mamaya mapapanood po natin yan. Tapos may mga iba't ibang reactors pa po na nagkomento po patungkol po dito sa usapin ni na Kuya Jens sa saka po ni Bopil. Kaya sa tingin po natin dito, dahil mayroong strike 1, baka magkaroon pa po ng strike 2. Pero ako po hindi nawawalan ng pag-asa na sana magparaya na po ang bawat isa para itong usapin na ito ay matapos na mga kabayan po natin. Kasi kanina, meron po akong narinig na isang reactor, nagagalit naman po kay Kuya Jens. So mukhang magiging komplikado po ito kung yung magkabi-kabila po ay hindi magpapatawad, hindi magbibigay ng konsiderasyon. So siguro po medyo mahaba na yung aking paliwanag, putulin ko lang po muna siguro dito. Tingnan ko po kung sakasakaling ma-highlight ko pa po yung isang reactor. Abangan nyo po sa mga susunod po nating vlog. Pero pansamantala po, magpapaalam muna tayo. At gusto ko lang po munang pasalamatan yung mga supporters po natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Lalo na yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain na makin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!